2,000 job openings ngayon sa bansa sa larangan ng medical transcription. May bentahe ang mga may medical background tulad ng mga nurse na walang makuhang trabaho. Pero kahit galing sa ibang larangan, pwede rin mag-training sa medical transcription. Nagpapagila, Shara Zambrano. Lisensyadong nurse si Bing mula pa noong 2006 pero hindi siya naghanap ng trabaho dito sa Pilipinas at sa dami ng kakompetensya, wala rin siyang makitang trabaho sa ibang bansa. Kaya nauwi siya sa pagiging medical transcriptionist. Sa una, boring. Kasi hindi ka gumagalaw, ang nurses sanay gumagalaw eh. Pero yung nursing field mo at yung medical knowledge mo, gamit na gamit. Sa tala ng Board of Nursing ng Professional Regulatory Commission, 80,000 nurse ang walang trabaho ngayon. Bilang medical transcriptionist, trabaho ni Bing na pakinggan at itala ang medical findings ng mga doktor sa ibang bansa para sa kanilang mga pasyente. Bentahe raw sa trabahong ito ang may medical background. Kung hindi sila makakakuha ng trabaho sa ibang bansa, I think this is the next best thing for them because this will provide a good opportunity for them to make use of what they have learned in school. Mas malaki ngayon ang kita ng medical transcriptionist kumpara sa mga nurse sa bansa. 10 hanggang 15,000 piso ang kinikita ng isang baguhang medical transcriptionist habang ang karaniwang kita ng nurse nasa 7,000 piso lang. 3 hanggang 6 na buwan ang training para sa mga medical transcriptionist at kung walang medical background, aabot ito ng 9 na buwan. Naghahanap ngayon ang mga medical institutions at business process outsourcing o BPO companies sa Pilipinas ng 2,000 empleyado. Lolobo pa ito dahil mangangailangan na rin ng mga taga-ayos ng computerized billing at ibang records ng mga ospital. Para sa Bandila, Shara Zambrano.